Ito na nga. Di ba? So ito na nga. So pag-uusapan natin ngayon yung mga kamusta na ba yung love life ng mga practitioner sa Philippines. Pag-uusapan natin yung mga yung mga challenges ng isang spiritual practitioner sa love life nila. Yung mga ganon. So relate ka ganyan. Ay, ganyan. Tagal na. Pero talaga ba? Parang alam ko. Anyway, so yun yung mga topic natin. Parang ipag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga nangyayari sa likod ng buhay practitioner at yung buhay love life ng isang practitioner. At kabuang Filipino na rin kung ano yung culture ng spiritual belief na maaaring kaakibat or kapartner lagi pag pinag-uusapan natin yung love life. May naranasan ka na ba na mga challenges bilang practitioner at saka love life? I mean, yung pagsasamahin yung love life and spiritual life. Meron ka ng experience doon na challenges? Ang i-share ko dalawa. Dalawang magkaibang love life? Isang personal experience ko at nasaksihan ko sa iba. Pero very lang. May pagka-marites part pala yun. Oo. Sige. Parang gusto din nila kasi yan. Parang ang ganda nung topic kasi anong effect nung love life sa isang practitioner o ganyan. Pero bago tayo magpunta dyan sa medyo spiritual, sa practitioner part, tingnan muna natin yung kabuuang kultura ng mga Filipino pagdating sa love life. Sa tingin mo, magaling ba mag-handle ang mga Filipino sa buhay pag-ibig compare sa ibang bansa? Kasi 'di ba, alam naman natin sa kultura ng Pilipinas, medyo iwas ang ating batas sa divorce. So hindi tayo pag-uusapan yung mga divorce thing ngayon, pero yun naman talaga yung parang nangyayari sa bansa natin na hindi ma-approve yung batas dahil sa may spiritual belief na kakibat ito. And do you think na magaling mag-handle kaya ang mga Filipino ng love life nila compare sa iba? Kaya mas maraming boto sa walang divorce pa? Ay, bawal lang divorce? Parang ganon. Una, hindi ko ma-compare. Hindi ko alam paano ko kumbaga kukumpirsin. Pero sa ibang bansa, di ba, ang daming marami ng bansa talaga ang may divorce. Yes, no? Kasi personal siya very subjective yung topic na yan about sa divorce, di ba? Kasi yung mga taong ayaw dyan is meron sinusunod na morality. Pero di ba parang mas mainly sa spiritual thing din? Sa religion yun nakaakibat. Kasi pinagbabawal. Pero sa Philippines, di ba, parang... Pero kasi marami akong kilalang gusto na part din nung sekta na yon o na magkaroon ng divorce. Pero kasi 'di ba, dito sa atin kahit na nahihirapan dahil major factor talaga yung spirituality or religion ng Pilipinas. Although hindi tayo magdudwell sa religion tsaka sa kung boto ba tayo sa divorce o hindi kasi karapatan naman ng bawat isa ang maniwala sa gusto nilang paniwalaan. Pero yung kabuuang kultura, 'di ba, kung papansinin natin, tayo mapagbigay ang mga Filipino. 'Di ba? Ang parang kahit na nasasaktan na, kahit na 'di ba? Parang hindi naman ako sasaktan. I'm very much happy. Ikaw ba, mukhang marami ka ng sinakta? Nagets ko na, kumbaga kung i-compare, no? Kung i-compare. Alam mo, ngayon ko na-realize na ang galing mag-handle nga Filipino. 'Di ba kasi sa ibang bansa, kapag ayaw nila divorce agad, ayaw na. Kahit nga walang divorce, hiwalay na agad din. Dito sa atin talagang may series pa ng mga face by face pa yan. Kumbaga, makakabuo na ng isang buong libro sa kanilang love life. Tsaka iba yung lalo ng panahon noon. Talagang ang babae nagtitiis. Correct. Diba? Talagang hindi niya hihiwalayan yan. Dahil ito ang sinabi, blah, 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 blah. Yun nga. Kaya lagi talagang may kaakibat yung spirituality or spiritual belief. Pero noon, kabilib-bilib yun. Pero ngayon, hindi na. Kaya nag-iiba na yung ng tao. Now, mas naging open na sila sa mga options at yung realization ng pangsariling kapakanan. Kawawa yung mga hindi ko naman
Hindi man sa lahat ng oras lalaki yung ano dito, Yung kontrabida. masama, oo. Ganyan. Pero most of the time, babae ang dehado. Oo. 'Di ba? So, bilib ako doon sa mga babaeng talagang nagtiyaga para lang to keep yung family. Kasi may mga cases na kahit na niloloko na siya, parang yung point lang niya is hanggat umuwi sa kanya, Oo. okay lang sa kanya. Alam mo, hindi ko na i-mention, pero meron akong kilalang ganyan na alam niya na may kinakasama yung iba. Alam niya na merong tao na iliban sa kanya, may kapartner pa yung iba. Okay lang sa kanya. So, yun yung panindigan niya. And ano na to ha, like, Pero para sa iyo, ano ba 'to? Okay ba 'to? parang nagulat ako, bumalik sa akin yung bilang tanong, okay na alin? Yung ganon? Ay, hindi. Diba? I personally hindi. I mean, although may mga traditions and culture na pinapayagan yung more than one na kasama, asawa, pero ako, whether culture or hindi culture, personal view ko lang naman to, ayoko. Kumbaga, kung kayong dalawa. Although may mga tao nga na pumapasok sa relasyon na yung mga tatlo magkasalo sa isang relasyon, Nauso na nga ngayon. parang triple ba tawag nila doon? So may mga ganon. Ako, hindi ko lang talaga siya nakikita na mangyayari sa sarili ko, no matter what siguro. Maaaring nagsasabi na ako ng patapos, pero sa ngayon kasi yun yung ayoko talagang mangyari yun. And ikaw ba? Itanong ko sa'yo. Ganun kasi sistema. Like, mayroong siyang iba, tas papabayaan mo lang na, kasi alam mo namang mahal, umuwi sa'yo, or Hindi. Pero, ano ka? Siguro ang hirap no, kasi sa point of view ng lalaki, parang hindi talaga. Pero confrontational ka ba kapag mga ganyan? Like, may nalalaman ka, tapos tatago mo ba? Or, ask? Pero may tiyempo. Ako si tao kasi na chinechempohan ko. Very observant ako. Paano tiyempo? Like, tipong andyan na, yung tipong mayroong evidence. Yes. Kasi ako nga, sabi ko nga, hindi ako kikilos hanggat hindi ko sure na panalo ako. Actually, parang parehas tayo ng idea. Like, kasi minsan haka-haka mo lang, 'di ba? So magmumukha kang ikaw yung magiging mali sa ending na tamang hinala nang wala ka namang naipapakita na actual evidence. Lalo na kunyari sa sa lalaki babae. Ang babae naman di aamin 'yan eh. Parang wala naman yatang umaamin. Hindi, ang lalaki kasi kahit pa paano ngayon dahil kilala na ng di ba? Parang madali. So, wag na naman i-stereotype. Oo naman. Pero doon tayo sa Totoong nangyayari. Diba? Babae hindi naman aamin yan eh. Kumbaga iba yung magiging way niyan, di ba? So ako, hindi ko naman siya masasabing na experience ko, no? Kasi hindi ko rin naman na-confirm naman. Okay. So hindi mo na-confront yon? Iba kasi yung iba yung Sitwasyon. Kumbaga, naman, okay. Okay. So, pinag-uusapan pala natin yung tao. Yun kumbaga, sinabi ko na sa kanya, siyempre, bilang mga sidekick, sabi ko, etong taong to may gusto sa'yo. Tapos sabi ko, ikaw rin may gusto sa kanya. Sabi niya? Hindi, siyempre, di ba? Oo, so pinasok mo na rin naman yung ganyang topic about the spiritual thing and all. So, naging issue sa inyo yan? Yung spiritual belief? Hindi, kasi for a time, siya ay sumabay din sa ko. So, sa trip mo. Sa trip ko. Kasi, okay naman eh. Nung time na nagkakilala kayo, hindi pa siya practitioner noon. Tapos parang parehas kayong nag-journey. Ako practitioner na. So, nung nalaman niya yon. Pero paano nga? Kung hindi nga ganun yung nangyari? Hindi rin ako magiging kasing active katulad na yan. So, wait, ang ibig mong sabihin, ang effect is naging sa'yo, hindi sa kanya? Possible yun. That time, ha? Kasi bata pa kami nun eh. So, malamang, mas mag-aano ako sa trip niya. Oh, okay. Kasi di ba may iba, katulad, sabihin na natin ngayon, kung ganito ang religion mo, ganito ang religion ko, parang naging kultura ng religion na to na kailangan parehas kayo ng religion or else isa sa inyo magko-convert. Required ba na kung sayo bilang isang practitioner na rin at bilang isang tao, na kailangan ba talaga ganun kahalaga na maging parehas kayo ng paniniwala? Ako, hindi ko nga na-experience na. Pero kung isipin ko, depende
doon sa kinabibilangang sekta nung babae. Kunyari, kung ako, walang issue. Di mo gusto yung trip ko, hindi ayaw mo, okay, kasi personal naman yan eh. Yung sa'yo, hindi ko talaga trip, let's meet halfway. So wala kang masasabi doon sa parang paniniwala na kailangan parehas kayo. Hindi. Sabi kasi nila kapag parehas kayo, mas Sabi nga nila. mas stronger kayo. I guess makes sense naman. Bakit kami? No, I mean makes sense in a way. Di ba? Oo nga, sa bagay. No. Pero hindi, makes sense naman kahit papaano, nakakadagdag ng element talaga yon. Nakakadagdag ng element yon na parehas kayo ng may ginagawa, na parehas kayong both spiritual and physical, whatever yung mga passion nyo sa buhay, kung connected kayo, parang medyo ganun, okay naman siya. Pero para din naman sa akin, I guess hindi yun kawalan na magkaiba kayo ng paniniwala as long as alam nyo yung limitasyon nyo. Yung tipong hindi mo ipagpipilitan sa partner mo yung beliefs mo, vice versa. Yes. Kasi pag doon na nangyari, nagkaroon na ng pilitan, parang feeling ko yun yung pinaka-foul na kumbaga minahal mo ako ng ganito, ang paniniwala ko, bakit kailangan ko magbago para sa'yo? Kung magbabago man ako, especially kung spirituality, because gusto ko, hindi dahil sa yun ang naaayon doon sa ideal couple. 'Di ba? Yun nga rin nangyayari sa Philippines. So yun yung madalas na nagiging dahilan kung bakit ang mga couples ay hindi nagkakatuluyan. Maraming cases na ganyan dahil conflict sa beliefs, especially sa religion. Mayroon talaga yan siyang mga parang pros and cons. Ayan, may mga pros and cons talaga siya. So, pero ikaw, kung tatanungin ko, halimbawa, meron kang ayaw na klase ng spiritual belief. Okay. Meron talaga. Ganun. So, ayaw mo yung spiritual belief na yun. Nagkataon may gusto ka. Ganun talaga yung spiritual belief niya. Pero yung belief niya na yun talagang kinawiwindangan mo, hindi mo ma-absorb, hindi mo mag-gets. So, buti na tanong mo yan. Kakainin mo ba yung mga sinabi mo kanina? Hindi. Kasi, isa yan sa mga unang tinitignan. So, bago mo magustuhan isang tao? Yes, kasi ako, So, meaning, meron talagang sa'yo, impact ang same spirituality. Kasi nga, meron nga akong specific na mga ayaw na, kasi alam ko yung Okay, so you don't mind yung parang iba, pero yung iba, pero meron ka talaga lang specific. Oo. Okay. So, ako dyan, kumbaga, pag nalaman kong yun agad yung niya, sabi ko, okay, siguro, malabo to. Sabi ko, siguro. Paano naman kung in-express mo yung pagmamahal mo sa kanya? Hindi abot doon. Hindi, what if? Tapos biglang nangyari, pala siya, trap siya within that specific belief na hindi talaga siya belong dapat. I mean, internally, hindi niya gusto. Just so happen lang na naging bahagi ng kultura ng family niya. So, mahahadlangan na yon dahil sa... pwedeng bigyan ng konsiderasyon. For example, parang, andito na ako pero talagang hindi ko rin naman trip pero wala akong magawa, parang ganon. Parang ganon. Okay, sige. Bigyan ko ng konsiderasyon. Pero paano yun? Before mo pa siya kakausapin, disappointed ka na. Mag-meet halfway. Kasi nga, kung talagang may love, di ba nga sabi nila, love conquers all. Pero, kung sakaling may ganon nga, naniniwala ako, gagawa ang universe ng paraan para mag-meet halfway kayo. So, sa example na ginawa mo, pwede. For example, hindi napigilan, talagang nag-jive kami. Ako kahit papano, na ako, parang okay, hindi na. Pero nagja-jive talaga. Hanggang sa nag-express na siya ng hindi talaga ako sa ganito Hindi siya sa puso ko talaga, wala lang akong choice. Pwede akong sumabay sa kanya at baka pwede pa ako mag-convert at maging underground practitioners kami para lang magkaroon kami ng harmonious relationship. So ako kaya ko yun. Kaya ko mag-adjust. Sa bagay naman, feeling ko, sabi mo nga, ang pagmamahal ay kayang masuga pa. Ano ba yun? Masupil. Tagalog conquers all. Basta yun. Yun. Love conquers. Basta conquers na lang. Inaisip ko anong Tagalog nun Parang masupil ang lahat. Basta yun. So, dahil dyan, kung ganun din naman, ano yung masasabi natin, dalawa na tayo magko-comment na to, dun sa part na sabi nila sa Philippine beliefs, if practitioner ka ng specific spirituality na hindi bahagi ng norm, kahit nga traditional dapat parang hindi na i-consider na bahagi ng normal na nangyayaring belief, no?
ang mangyayari, makakasagabal yun daw sa spiritual evolution mo. Sa tingin mo, ano yung nakikita nung karamihan, bahagi ng belief na yun, na bakit sinasabi na kapag spiritual practitioner ka, sinumpa yung love life mo? Or babagsak yung love life mo, or yon. I think ano yan eh. Do you think affected ka? Hindi. Personal yan eh. So may mga, kasi may kilala akong ganyan. Sabi, forever siyang, kumbaga, dedicate niya yung buhay niya. Pero dumating sa punto na napaglaro siguro ng kapalaran, nagka-jowa din, di ba? So, ang akin, hindi siya, wala siyang effect sa akin, pero kung may kilala akong ganun talaga, at yun ang ano niya. Pero sa kulturang Filipino, tingin mo, ano yung nakikita nila na bakit sinasabi nga na parang actually isinumpa yung taong Kasi hindi may ko colonizer, nakikita. ano kaya? Hindi ko nakikita kasi part siya ng kabuuan ng kultura ng, kasi hindi man lahat. Pero yun nga yung sinasabi na, hindi man lahat, di ba, na parang feeling ko may kinalaman ito sa pananakop. Kasi malaking factor talaga. Oo, kasi yung halimbawa, yung paniniwala ng mga gantong hindi nga bahagi ng kasalukuyang paniniwala. So, ang iisipin nila, nako, isusumpa kayo dyan kasi may, alam niyo na, demonized spirituality ang nangyari. So, feeling ko, isa yun sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng ganong klaseng usapin na parang isusumpa yung love life mo kapag nag-involve ka sa mga gantong... Tingin mo ba mayroon pa rin ngayon? May mga naniniwala akong kilala na kaya sila walang love life kasi ganito. Pero, kakalungkot naman. Naniniwala naman ako na posibleng maging hadlang talaga ang love life sa spiritual journey mo kung magpapasakop ka doon sa pagiging pagiging obsessed mo sa isang tao. Halimbawa, like may mahal ka isang tao, nasa practice ka, right? Tapos habang nasa journey ka ng practice mo, biglang yung tao na yun ayaw niya sa practice mo. Pero sobrang mahal mo siya. So, ang nangyari ngayon, itinalo mo yung parang itinabi mo yung, kayo nga usapin natin kanina mga Filipino kung paano mag-handle, diba, ng relationship. So, willing to sacrifice po. Kung merong willing to wait, may willing to sacrifice na nangyayari. So, ang ibig ko sabihin doon, isinantabi niya yung spiritual path niya. Alam mo, may kilala ko, nagsimula kami na magkasama sa journey, like matagal na, babae to. Tapos, akala ko talaga magpo-proceed siya, magtutuloy-tuloy siya doon sa path niya kasi sobrang strong ng foundation niya nung nakilala ko siya. And then, nagka-love life siya. Pinaglalaban pa rin niya na kahit ayaw na ayaw talaga ng partner niya yung love life niya. Yung practice niya, super ayaw. So, nakilala siya ng partner niya na practitioner siya, di ba? Tapos, yung family niya din, ayaw din dun sa practice niya. Okay, ayun. So, ang nangyari sa kanya, dahil mahal na mahal niya yung guy, kasi yung parents niya parang isinorvive niya na mag-go against siya talaga doon sa gusto ng parents niya for many years until nakasilala niya nga yung guy na yon. Tapos nagulat-gulat na lang kami, ilang buwan nang nakalipas, hindi na siya nagpaparamdam, tinatago niya na yung practice niya, hanggang sa tuluyan na siyang hindi na namin nakikita. And hindi ko sa judge kung ano man yung pinaghuhugot. Kilala ko ba ito? Hindi mo siya personally nakakilala, pero na-mention ko na siya bilang naging first part ng journey ko. Okay. Naghiwalay na kami ng landas ng mga kasama ko. Nahiwalay na siya ng landas doon sa mga kasama namin. Dahil nga, sumama siya doon dahil sinacrifice niya yung spiritual belief niya. Tapos after how many years, nagkita kami. So, syempre, pamilyada na siya, may anak na siya. And unfortunately, hindi na rin siya nagpa-practice talaga. So, parang nag-focus siya sa pagiging parent niya, which is understandable, may mga anak siya. Pero hindi ko lang maisip talaga na gano'n naging dahilan kung bakit nawala siya sa spiritual practice niya. Which is, yun yung parang typical na nangyayari na sinasabi nila na hadlang yung yung love life mo doon sa spirituality mo. For me naman, kung gusto kong tingnan sa mas mabuting paraan yon, mas mabuting side, hindi sa lahat ng oras hadlang talaga ang love life. Actually, kahit sa ang bagay hadlang ang love life kung magiging yung choices mo pa rin yun choice mo pa rin yun kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. Wala namang pwedeng magdikta sa'yo ng choice mo. Pero dahil sa pag-uusapan nga natin yung kultura at spirituality at love life, nagiging hadlang lang sa spirituality
yung love life kung talagang yung susundin mo lang, yung hindi mo i-consider yung sarili mo, yung ibibigay mo lahat sa kanya. Kasi parang for me, wala namang maging issue dapat kung spiritual practice, 'di ba? Parang anong kinalaman nun sa existence yung dalawa? 'Di ba? Parang ang hirap lang na Siguro nga dahil ibang ang mundo. oo, so hindi pa lahat tanggap. Bagay, mahirapan naman tayong mag-judge kung wala rin tayo sa sitwasyon niya. Kasi ako personally, hindi ko naman talaga naranasan na magkaroon ng conflict sa spiritual life at saka sa romantic life. Dahil wala naman talaga ako naging issue related to that. Kasi alam ko yung stand ko. Kung ayaw niya, edi ayaw ko rin sa kanya. So, ganun sa akin. Pero kung ayaw niya, tapos hindi naman niya ako pinipigilan, ayaw niya lang na ma-involve siya, bibigyan ko siya ng space, o di hindi kita isasama. Hindi kita bibigyan ng ipe-pressure rin na kailangan ma-involve ka sa mga activities na to, ganito gawin natin. Kasi naniniwala ako sa kanya-kanyang spiritual journey. Kung ano yung journey niya yon. Basta lang, huwag lang siyang mag-cross ng boundary na ako yung hahatakin niya papunta doon. So, ayun. Ano ba yung current status mo na pala ng love life? Wala akong ano. Baka sinasasagasaan ko eh. Ano ako ngayon? Bato. Wow! Single at all, like talagang totally. Bakit? Is it a choice? Well, hindi naman talaga umpisa choice, pero nakasanayan na. So parang So wala ka lang talaga nami-meet so far. isa buhay ko na rin talaga. Siguro nag-iba rin kasi yung pananaw ko, tapos yung mga priorities ko. Isa yan sa factor, no? Sa pasok mo sa love life. Minsan kung single ka tapos spiritual practitioner ka pa, kung nag-i-enjoy ka sa practice mo tapos single ka and then nag-goal ka pa na mas mag-evolve physically, practically, spiritually, minsan mas okay yun. Na hindi man sa lahat applicable pero minsan nga mas okay yun. Kasi meron namang iba na parang mas naging okay lang ang buhay nila kapag inspired sila, may love life and then okay yung spiritual flow nila, so mas okay din yun. Iba-iba talaga tayo ng hugot sa buhay. Iba-iba tayo ng parang pwedeng maging direksyon sa buhay. Lala ko isang kwento nga noon. High school ako nito. Buo kami ng mga group. Dami namin. 3 araw lang. Kasi yung mga girlfriend nung mga yon pinagbawalan. Wait, 3 araw lang natapos din? Nalaman nila kasi na I'm practicing, tapos kumalat, gusto daw nila. Yung pala, daming sige go, buo tayo ng grupo. Tapos nalaman ng mga girlfriends nila, natigil, lahat sila. Sa pangatlong araw, wala na, nagsiatrasa na sila. Naintindihan ko yung part na yun. Medyo mahirap nga talaga yan. Pero yun nga lang, may mga experience ako dati, yun nga, na kapag pinipili talaga nila yung love life nila over whatever yung gusto nila. Kasi minsan, ito, halimbawa, paano ba dapat i-handle? So, yung kunyari, nasa relationship ka, since wala na tayong magawa ando na kayo na. So, paano mo i-handle yung part, kunyari, hindi sa group, kaibigan, kakilala, tapos magtatanong sa'yo, anong bang pipiliin ko? Yung spiritual life ko o yung love life ko? Paano mo i-handle yun? Or paano mo bibigyan siya ng ano yung wisdom mo doon? Ano yung i-share mo sa kanyang advice? Nasa sense ko pa sabihin ko, ikaw bahala kasi buhay mo yan eh. Pero kung bibigyan ka ng pagkakataon na ikaw yung magde-decide para sa kanya, ano yung ipapipiliin mo at bakit? Bilang practitioner, gagamit ako ng medium. Magbabasa ako. I-read ko yun. Para hindi ako Kumbaga may divine intervention. Yes. Para hindi ako maging subjective. So ako, kung ano lalabas sa readings, yun lang yung sasabihin ko sa kanya. Kasi delikado ng topic na yan. Kasi yung spiritual life at love life, mga importanteng aspeto yan ng buhay. So ayun, kung ano yung labas dun sa readings, yun lang ang sasabihin. Ayun, pero kung ako, depende kasi sa sitwasyon eh. Kapag ang nakikita ko, eto kasi sabi ko, actually kailan lang mga clients ko, tsaka kaibigan kong ganyan sitwasyon. Sabi ko, kapag mahal mo kasi yung tao, hindi ka mangangailangan ng opinion ng ibang tao sa labas ng relasyon. Kasi ikaw mismo, may intindihan mo siya, iintindihin mo siya, tatanggapin mo siya, walang makakapigil sa'yo. Pero once na nag-seek ka na ng opinion ng iba,
may konting ano na yun. Kaya ako, isa sa mga ano ko, sakali man, no, gusto ko yung sekreto lang. Okay. Ay, wag naman yung sekreto. Parang hirap namang gumalaw. Kaya ako kasi gusto ko maranasan yung kayo lang dalawa nakakala. Oo. Kasi, ang tingin ko, kahit, kunyari, hindi nyo pa problemahin yung iisipin ng ibang tao sa inyo. Focus yung isa. Pero gets ko naman yung may disadvantage siya, no? Pero gusto ko ma-experience yun ng gano'n. Ako siguro, nagigat ko yung point mo, pero sa end ko siguro, hindi naman na ililihim sa iba unless may enough reason. Pero kung dahil lang sa dalawa lang kami magkasama lagi, parang hindi ko naman siya feel na parang magtatago kayo forever. Pero ang advantage nga nun, wala nga, less nga yung issue, ganyan. Pero siguro yung sobrang itatago mo naman sa iba, but parang feeling ko lang parang hindi kayo makakilos naman. Yung ganun. Sa pag-uusap kasi yun eh. Though, ba lang to imagination ko pa lang. So, hindi ko alam paano mag-work kapag nangyari talaga. So, ako, nangyari ganun. Hindi namin sasabihin. Bahala kayo. Basta, alam mo yun, yung basta nagkaroon lang kayo ng pag-uusap na. Feeling ko lang, no? Kasi sa toxic ng mundo ngayon, ang daming say ng bawat isa. So, nakaka-apekto yun. Siguro, ang punto ko lang, gusto ko lang magkaroon ng mas peaceful na relationship. Siguro, yung tipong mas may privacy. Kasi kapag exposed ka sa lahat, tapos pares pa kayong nagpa-practice ng spiritual life, tapos hindi gusto ng ibang tao, tapos kayo pa magkasama, parang ang dami mo ipaglalaban, ang dami mong kailangan i-explain sa mga tao, which hindi mo naman kailangan i-explain talaga yung sarili mo, love life mo, spirituality mo, pero kailangan din barkada ka, may pamilya ka. Pero kaya nga ang hirap nga nung iniisip mo eh. So siguro tumira na lang kayo sa Mars. Or Pluto na, para wala na talaga makaabot. Oo, sabagay. Gawin mo ng sun, para kang Ito na nga. So, itong pinag-uusapan natin, malamang may mga nanonood dyan na dumadaan sa gantong klaseng sistema. No? Sa mga napag-usapan natin na spirituality, love life. So, ano mong masasabi mo? Ano bang pwedeng mapulot nila dito sa usapin natin na to, itong ating pinagagagawa? Siguro ako, mapapayo ko lang. Dapat itong dalawang aspeto na to, equally balanced. Paano ibabalance? Mararamdaman naman nila yun eh. Intuition. Yes. Sabagay, practitioner ka na rin naman. Ba't di mo paggamitin yung intuition? Pakiramdaman mo, no? Ang problema kasi may martyr talaga, okay? Hindi mo wala yun. Pero kung parehas kayong magbibigayan, magkokompromiso kayo, naniniwala ako na magiging maayos din. Lang talaga ng tamang pag-uusap yan. Ako naman, yung mga advice ko naman dun sa mga gantong eksena, pero dun pa lang sa papasok sa relasyon, para hindi nyo na maranasan yung mga conflict na pag-usapan namin kanina. Kung alam mong red flag na, wag mo nang ituloy, wag mo na ipilit. Yung tipong parang, alam mo nang komplikado talaga eh. Like sa simula pa lang, kaya nga importante yung magkakilanlan muna bago pumasok sa relasyon. Kasi, hindi natin may iwasan na may iba talaga nagja-jump sa relasyon bago magkakilanlan pa. Pero, katulad niyan, especially kung practitioner ka, mahalaga na i-drop mo na agad yung topic na yan sa simula pa lang. Kasi kapag tinago mo yan, tapos sakala mo lang nalaman na hindi pa trip yung ganong klaseng spiritual system or spiritual belief na meron ka, doon ka magkakaroon ng confusion kung paano mo uunahin yung love life mo o itutuloy-tuloy mo yung spiritual journey mo. Kasi itinago mo siya o hindi mo siya nilabas sa una pa lang eh. Ako personally, kunyari meron akong karelasyon or magiging karelasyon na parang nasa process, hindi ko sasabihin sa kanya, hindi ko itatago sa kanya, yun agad ibubungad ko. Kasi alam ko sa Pilipinas, sa mga Filipino, napakalaking connection or napakalaking bagay ang spirituality, be it religion or simple spirituality without any religion, yung mga ganyang bagay. Kahit nga pare-parehas Christian, iba-ibang sect, nagkakagulo. What more pa kayo yung hindi Christian based yung practice? Lalo na yan. Kaya nga, dapat doon pa lang isabihin na. Like, nag-uusap kayo, getting to know each other, ganyan, nagre-date. Oo, no? Oo, hindi yung
Try ko muna. Tapos pupunta ka dun sa simbahan nila, tapos papanggap ka, para lang tapos at the end of the day, biglang matutoxic May kilala ka bang kasi ganyan? hindi ma-feel. Wala pa naman ako nakikilala. So far, wala pa naman akong ganong kilala. Wait, wala nga. Ako napapaisip ako eh. Parang wala pa naman. Pero para lang dun sa mga nagpa-practice na alam nila na may papalapit na love life, tapos medyo dumadaan na sila ng gano'n na hindi nila sasabi, sabihin na nila agad. Doon pa lang. So, kasi ngayon, kapag sinabi niyang ayaw niya yon, tapos dumire-diretso ka, choice mo na yon. Huwag mo nang isisi sa kanya yon kapag umayaw siya. Kasi alam mo nang ayaw niya, tapos pagdating doon, problema mo na yon. Ikaw na yung mali doon. Kasi sinabi na nga ayaw pumayag ka rin maging kayo, tapos hindi ka pala ready to sacrifice your spiritual journey. So that away-away kayo, tapos siniwalay mo siya, sinisi mo siya kasi ayaw niya ng relasyon na yon, ng belief na yun. Sa tingin mo, yung friend mo na, may nakita ka ba sa kanyang regrets? Hindi kami nag-usap kasi ng ganong katagal after how many years. Pero hindi ko na nakita yung dating nagbago na. So sabihin, wala naman siguro akong nakikitang regrets, pero iba yung naging dating nung presentation ng pagkatao niya sa akin. Unlike before, gando pa yung closeness. ando doon pa rin, pero hindi, parang closeness na nag-usap kami ng casual, hindi kami nagkailangan. Pero alam ko na mayroon na kami mga topic na hindi na namin pwedeng pag-usapan. Yes. So, ganun. Tapos ang overall advice ko naman sa mga tao na nasa sitwasyon na nasa loob na, tapos hindi nila alam kung anong pipiliin nila. Tama yung sinabi mo na ramdamin mo, timbangin nyo. So, gaano katimbang ang spirituality nyo? So, kung feeling niyo talaga kayang i-sacrifice yung spirituality din, ibig sabihin nun, hindi ganun ka-strong yung attachment sa spirituality. What tayo magagawa? Eh di, go. Maybe may grand design kayong iba. Hindi ko naman i-judge yung tao tulad nung kaibigan ko na. Hindi ko naman siya ginudge na umalis siya dun sa sistema niya na yun. Kasi, who knows, diba? Like, di ako nagsasalita ng tapos. Pero as of today, this moment, ngayong araw, itong oras na to, alam ko kung saan yung stand ko. Pero no matter what, in the future, or rather, kung ano man mangyari in the future, sa ngayon, susubukan ko pa rin hindi ko susubukan, ang stand ko talaga, mag-stick dito sa journey ko. Pero what if kung ano mangyari? Hindi natin alam kung ano maging takbo ng pagkakataon, pero yun pa rin ako. Yun pa rin yung paninindigan ko sa ngayon. Hindi man ako nagsasalita ng tapos, pero strongly I believe na kaya ko. Pero hindi ako nagsasalita ng tapos. Baka mamaya, super! Naiba yung kwento. Oo, naiba. Nagkaroon ulit ng bagong podcast ganito. Pero feeling ko, sa pagkakakilala ko sa'yo, talagang firm ka dyan. Feeling ko din naman sa sarili ko. I'm very proud of my connection sa spirituality ko, I guess. Sa dami ba naman dinanas ko na ups and downs, diba? Pero yun lang, I just hope na itong usapin na to ay nakatulong sa kanila na magkaroon sila ng idea kung paano i-handle, or baka nakagulo pa tayo. Feeling ko naman nakatulong. At nakagulo din. Yun na nga. Eto na nga. Kaya namin to ginagawa ngayon na parang kakaiba yung ang atake namin sa usual na nakikita nyo minsan pag gine-guest ko si Ryan or si Supreme. Dahil hindi ko na lang siya magiging guest this time. So mayroon kaming plano, hopefully supportahan nyo rin kami. Meron kaming plano na gumawa ng isang podcast channel na video podcast. Hindi ko alam kung anong tawag sa ganon. Basta ganitong klase na parang dito, kwentuhan, iba-ibang topic. So masasagasaan yung mga iba't ibang topic. Hindi lang yung spirituality, kabuang kasalukuyang mga nangyayari sa Pilipinas, sa mundo. May mga iikot sa mga paniniwala, sa mga buhay-buhay ng mga tao. Kaya, eto na nga, at gumawa na kami nitong plano namin na podcast. At ang balak namin i-title dito ay Eto na nga. Corny natin doon. Pero Matagal, maano na dati. oo, hindi natin mag 1, 2, 3, action. Hindi. So, yun nga. Ito na nga yung iniisip namin title. Kasi, whatever na maging maisip namin na relevant doon sa nangyayari sa paligid, yun yung pag-uusapan namin. Hindi para mag-chismis, kundi magbigay ng mga opinion na maaaring makatulong. I-launch muna namin itong trial episode sa Bataras Alternative Lifestyle. Just to let you know na meron kaming gagawin na channel. So, meron kaming pilot episode na gagawin soon na ilalabas. At
abangan niyo yun. Mas broad yung pag-uusapan. May masisingit na mga spiritual belief dahil hindi mo namin maaalit sa buhay namin anong gawin namin. Yun na kami. Pero lalayag tayo sa mga topic na hindi natin madalas tinatopic sa channel ko at Panahon. Oo, mga napapanahon nga. Yan. So again, supportahan nyo nga yung aming channel na kung tawagin ay Ito na! Mapapractice natin yan. Nako-corny talaga ako.